Yon, nawawala na naman po yung visit na part 10 ng high and low natin. So wag kayong magtataka kung i-upload ko siya ulit, okay? Okay mga bossing, dahil marami ang sumang-ayon dun sa poll natin sa community post. Eto tayo ngayon, babalikan natin ang Crow Zero sa mas detalyadong recap. Pero bago yan, syempre wag niyong kakalimutang i-like ang video natin. Isang pindot lang naman yan at pasubscribe na din po kung okay lang. I-share nyo na din po kung hindi naman kalabisan. Let's go! Siya si Takiya Genji. Siya ay anak ng isang Yakuza leader. At ito ay bagong lipat lang sa eskwelahan ng Susuran bilang isang senior student. Ang Susuran ay isang all-boys high school at ang mga mag-aaral dito ay puro basagulero. Sa rooftop, binura ni Genji ang nakasulat na The King of Susuran Serizawa at pinalitan niya ito ng The King of Susuran Takiya Genji. Kasabay nito sa orientation ng mga freshman. Nandito din ang mga tagapamahala ng eskwelahan. Tinawag ng guro ang isa sa mga freshman para magbigay ng mensahe sa mga kapwa niya mag-aaral. Sinabi nito na nandito tayo sa Susuran para matuto at para mahubog bilang isang mabuting tao. Umakyat ang isang estudyante at sinipa niya ang representative ng freshman. Sinabi nito na dito sa Susuran, mapapatunayan ang pagkalalaki mo sa pamamagitan ng iyong kamao kung masasakop at mapagkakaisa mo ang mga basagulero dito. Subalit sa kasaysayan ng Susuran, wala pang kahit na sino ang nakagawa nito. Dagdag pa nito, sino ang babago ng kasaysayan na yon? Siyempre ako, sino pa nga ba? Pagyayabang nito sa mga kapwa niya estudyante. Tapos ay sumigaw ang isa sa mga freshman at sinabi nito na mukha kang ulo ng pusit. Sino ang mukhang pusit? Sagot naman nito. Tumayo ang isang lalaki at sinabi nito na ikaw, siya si Hiromi Kirishima at kilala din bilang Mad Dog. Siya ang leader ng Ebizuka Trio. At ang dalawa pa niyang kasamahan ay si Makoto Sugihara at Toshiaki Honjo. Nagkainitan ng dalawa. Sinubukan silang awatin ng isa sa mga guro, subalit hindi sila nakikinig at nagsimula na silang magkagulo. Welcome to my party, we're just getting started. Natatakot ang mga guro dahil sa mga nangyayari. Tapos ay nagmamadaling pumasok ang isa pa sa mga guro at sinabi nito na malaking problema to. May dumating na Yakuza sa loob ng campus. Tumawag kayo ng mga pulis. Pumasok din ang isa pang estudyante at sinabi nito na tumigil muna kayo. May nangyayari sa labas. At dahil dito, tumigil sila sa pag-aaway at naglabasan ng lahat ng estudyante. At dito ay nakita nila ang iilang miyembro ng Yakuza. Siya si Ken Katagiri at sinabi nito na hinahanap namin ang nagngangalang Serizawa. Dagdag pa nito, binugbog niya ang isa sa mga tao namin at kasalukuyang nasa ospital. Kung sino ka man, magpakita ka na. Subalit, hindi umiimik ang mga Susuran boys. Tapos ay lumapit kay Ken ang mga kasamahan nito. At sinabi ng isa sa mga ito na, ibili mo kami ng soft drinks. Utusan lang pala. Sinabi ni Ken na, seryoso ba kayo? Sinabi naman ng isa sa mga ito na, ipaubaya mo na sa amin ito. Dagdag pa nito, mag-relax ka na lang at gagawin namin ito para sa'yo. Mabilis lang ito at siguradong tapos na ito pagbalik mo. Madali nilang nautos si Ken, kaya pumayag na ito. At sinabi nito na, okay sige, kayo na ang bahala dyan. Sinabi ni Hiromi na, sino si Serizawa? Sinabi ni Honjo na, hindi mo ba alam na siya ang halimaw natin sa Terjir? Nagsimulang lumapit ang mga Yakuza at sinabi ng isa sa mga ito na, Serizawa, lumabas ka na. Tapos ay lumabas si Genji dahil pauwi na ito. Sinabi ng isa sa mga Yakuza na, ikaw ba si Serizawa? Hindi niya pinansin ang mga Yakuza at hinarang siya ng mga ito. Kasabay nito, siya si Serizawa. Sinamahan nito ang kaibigan niya na si Tokiyo para magpatingin sa ospital. Paglabas nito, masayang sinabi ni Tokiyo kay Serizawa na mabuti ang kanyang kalusugan. Mabuti naman kung ganon, sagot naman ni Serizawa. Subalit, bakas sa mukha ni Serizawa ang pag-aalala. Sinabi ni Tokiyo na, ano na, bilisan mo at sumakay ka na. Sinabi ni Serizawa na, maglalakad ka. Hindi ka naman marunong magmaneho, sagot naman ni Tokiyo. At ito ang nangyari. Nabangga si Serizawa sa isang nakaparadang sasakyan at sinabi nito sa sarili na, bakit ka nagsisinungaling sa akin? Hindi naniniwala si Serizawa na mabuti ang kalagayan ng kaibigan nito na si Tokiyo. Para maibsan ang lungkot, ibinuhos ni Serizawa ang nararamdaman nito sa pagmamaneho ng motorsiklo. At dahil dito, muntik nitong makabanggaan ng isang kotse. Nagalit si Serizawa at sinigawan niya ito. Subalit, ito pala ay isang pulis at kilala siya nito. Sinabi nito na, Serizawa, may lisensya ka ba para magmaneho? Hindi nakasagot si Serizawa at tumakas na lang ito. Subalit, hinabol siya ng pulis. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pump off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out.
Hindi siya mahabol ng pulis kaya hinamon siya nito at tinawag niya itong mahina. Hindi ito nagustuhan ni Serizawa kaya bumalik ito. Never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can never douse. Nang magbabanggaan na ang dalawa, nakailag si Serizawa at nagpatuloy ito sa pagtakas. Subalit nawalan ng preno ang sinasakyan nitong motorsiklo. It be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound. Napadpad dito sa susuran kung saan nakikipaglaban si Genji. Bumagsak ang kalaban ni Genji sa harapan mismo ni Serizawa. Sinabi ni Serizawa na, hindi ba't ako ang hinahanap ng mga yan? Ano ang malay ko sa mga yan? Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Serizawa na, ngayon lang kita nakita dito. Bago lang ako dito sa susuran, sagot naman ni Genji. Naglabas ng patalim ang isa sa mga yakuza. Subalit, paparating na ang mga pulis, kaya tumakas na lang ito. Narinig ni Genji nang isigaw ng pulis ang pangalan ni Serizawa at sinabi nito na, ikaw ba si Serizawa? Oo, sagot naman nito. Pagbalik ni Ken, nakita nito na may mga pulis kaya umalis na lang ito. Hindi makapaniwala si Genji, nakaharap niya ngayon ang pangalan na binura niya sa rooftop. Sinabi naman ng mukhang ulo ng pusit, mukhang napunta tayo sa malupit na eskwelahan. Sinabi naman ni Hiromi na, ano na ngayon ang tungkol sa pagsakop mo sa susuran? Isang gabi, nakatambay si Genji sa isang nightclub na madalas nitong pinupuntahan. Tapos ay nagsalita ang isang babae at sinabi nito na, siguradong nakakalungkot ang lumipat ng eskwelahan sa iyong huling taon. Hindi ba Takiya Genji? Nagulat si Genji sa narinig nito mula sa babae at sinabi nito kay Ushiyama na, ang daldal mo talaga, huwag ka nang magalit, sagot naman nito, ipinakikilala ko sa'yo, si Aizawa Ruka. Tapos ay tinanong nito si Genji kung bakit ito lumipat sa susuran. Subalit hindi sumagot si Genji. Sinabi ni Ushiyama na, ang eskwelahan ng mga Kraus ay ang itinuturing pinakamaangas na eskwelahan sa buong nasyon. Ang dahilan ni Genji ay para pagharian ito. Meron pa bang ibang dahilan? Sinabi ni Aizawa na, parang tunog yakuza. Kung ako sa'yo, huminto ka na lang. Tapos ay tinawag ng DJ sa club ang R&B goddess. Sinabi ni Aizawa na, nakakasira ba ako ng gabi mo? Oo, sagot naman ni Genji. Hindi alam ni Genji na si Aizawa pala ang tinutukoy nilang R&B goddess. Habang nagtatanghal si Aizawa, sinabi ni Ushiyama kay Genji na, ano sa palagay mo? Hindi sumasagot si Genji. Subalit, palihim na humanga si Genji kay Aizawa. Pag uwi ni Genji, tinanong ng kanyang ama kung kumusta na ba ang susuran. Sinabi naman nito na, paano ko naman malalaman yun? Kakasimula ko lang. Sinabi ng ama nito na, ang mga umaastang matigas ay hindi nagtatagumpay sa susuran. Sinabi naman ni Genji na, isa ba itong payo mula sa taong nabigo na sakupin ng susuran? Magtatagumpay ako, hindi mo ko katulad. Sinabi naman ng ama nito na, yun ang eksaktong pangarap ng ama para sa kanyang anak. Siya si Takiya Hideo. Siya ang pinuno ng Ryuseikai Syndicate. Sinabi ni Genji na, ako na ang mamumuno sa Yakuza, kagaya ng ipinangako mo. Sinabi ng ama nito na, yun ay kung magtatagumpay kang sakupin ng susuran. Sinabi ni Genji na, huwag mo kakalimutan ang mga salita mo. Magiging mas mahusay ako kesa sayo. Kinabukasan sa rooftop, binura ni Serizawa ang sinulat ni Genji. Tapos ay tinanong nito kung sino ang may gawa nun. Sinabi ni Tokiyo na, sa palagay ko, ang mga bagong muka sa first tier level. Sinabi ng isa sa mga ito na, hayaan nyo lang muna sila. Mag-focus tayo sa mga third year. Siya si Yuji Tokaji. Dagdag pa nito, wasakin na muna natin ang iba pang klase. Sinabi ni Shoji na, ang Mikami Brothers ay nasa class B. Tapos ay biglang natuwa si Serizawa at mukhang mananalo na ito sa laro nila. Subalit, biglang dumating si Genji at sinipa nito ang kanilang lamesa. Nagalit si Yuji dahil dito at hahampasin niya ng upuan si Genji. Subalit, inawat siya ni Tokiyo. Sinabi nito na, relax ka lang. Sino yan? Tanong naman ni Yuji. Sinabi ni Tokiyo na, kaibigan ko siya noong nasa junior high pa kami. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Yuji at muli siyang pinigilan ni Tokiyo. Sinabi ni Genji kay Tokiyo na, kumusta ka na? Okay lang naman, sagot naman nito. Sinabi ni Genji na, ikaw ba ang nagbura nung sinulat ko? Hindi makasagot si Tokiyo. Sinabi ni Genji kay Serizawa na, balita ko, ikaw ang pinakamalakas sa eskwelahan na to. Patunayan mo sa akin. Sinabi ni Tokiyo kay Genji na, sandali lang, bakit gusto mong makalaban si Serizawa? Nagalit si Serizawa at sinundan nito si Genji. Subalit, hindi ito dahil sa hamon. Dahil ito sa laro nila na panalo na sana kung hindi sinipa ni Genji ang lamesa. Inaawat ni Tokiyo at ni Shoji si Serizawa. Sinabi ni Serizawa na, pera na yun ginulo mo pa. Tapos ay biglang dumating ang Mikami Brothers para hamunin si Serizawa. Ito ay ang kambal na si Takeshi at Manabu. Sinabi ni Tokiyo kay Genji na, pasensya ka na. Sa ngayon, wala pa kaming oras para sa'yo. Kung gusto mo talagang makalaban
kalaban si Serizawa, talunin mo muna ang second year level na si Rindaman. Kapag natalo mo siya, bumalik ka dito. Tapos ay umalis na si Genji. Sinabi ni Manabu na, tapusin na natin ito. Sinabi naman ni Takeshi na, tingnan natin kung sino ang mangingibabaw. Kailan pa naging under sa'yo si Rindaman? Sinabi ni Manabu na, mahina ka lang kung ikukumpara kay Rindaman. At ito ang nangyari. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. Madali lang silang tinalo ni Serizawa. Kasabay nito, hinahanap ni Genji si Rindaman. Nakapagtanong ito sa mga estudyante na medyo may kaangasan. Tinanong din ni Genji kung malakas ba si Rindaman. Sinabi ng isa sa mga ito na, balita ko, kahit freshman lang siya, pinataob niya ang 10 katao ng minsanan lang. Sinabi naman ng isa na, mali ka dyan, 50 katao yon. Sinabi naman ng isa pa na, mali ka dyan, balita ko, 100 yon. Dagdag pa nito at na-ospital silang lahat. Sa pananalita ng mga ito, parang tinatakot nila si Genji. Paglingon ng isa sa mga ito, ay bigla silang natakot dahil nasa tabi lang pala nila si Rindaman. Sinabi ni Genji na, ikaw ba si Rindaman? Hindi ito sumagot at umalis lang ito. Tapos ay biglang dumating si Ken at sinabi nito na, sa wakas at nahanap din kita. Dagdag pa nito, ipapakita ko sa'yo kung ano ang mangyayari kapag kinalaban mo ang mga Yakuza. Yari ka ngayon, Serizawa. Sinabi ni Genji na, ano? Hindi ako si Serizawa. Inatake nito si Genji at aray. Sa isang suntok lang, namilipit sa sakit si Ken. Sinabi ni Genji na, okay ka lang ba? Tapos ay nagkwentuhan ng dalawa. Sinabi ni Ken na, ang totoo niyan, graduate ako sa susuran at kilala ako bilang jarhead. Halos mapamunuan ko na rin ito. Mapamunuan? Tanong naman ni Genji. Oo, sagot naman ni Ken. Hindi ka naniniwala no? Hindi mo alam ang bagay na to. Higit pa sa suntok ang kailangan mo para mapagkaisa ang susuran. Kagaya ng mahusay na pamumuno, malawak na pangunawa at marami pang iba. Hindi pwedeng malakas ka lang. Meron ka lahat nun? Tanong naman ni Genji. Nagalit si Ken at sinabi nito na, pwede bang itigil mo ang pagiging walang galang mo? Tapos ay lumapit si Genji at natakot naman si Ken. Sinabi ni Genji na, hindi ko kaya. Bago lang ako at hindi ko pa alam ang mga bagay-bagay tungkol dito. Hindi mapakali si Ken at halatang natatakot ito. Sinabi ni Genji na, maaari mo ba akong tulungan? Nagulat si Ken sa sinabi ni Genji. Dagdag pa nito, hindi ako marunong makitungo ng tama sa kapwa ko. Yumuko si Genji at sinabi nito na, nakikiusap ako, tulungan mo ko. Nagmadaling lumapit si Ken at sinabi nito na, itigil mo yan, sige, tutulungan kita. Dagdag pa nito, hindi ka nagkamali ng nilapitan. Ituturo ko na sa'yo ngayon kung paano mo makokontrol ang isang klase. Ang kailangan mo lang, mapahanga at masindak mo sila. At ginawa nga ito ni Genji na may dala pang kodigo. Sinabi nito na, sino ang leader dito? O di kaya, ang pinakamalakas. Tapos ay tumayo ang isang lalaki. Siya si Chuta. At sinabi nito na, ako. At sino ka naman? At ito ang nangyari. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay. Nagulpi ito nang hindi man lang nakakatama at sinabi nito na, ikaw na ang panalo. Tapos ay muling kinuha ni Genji ang kanyang kodigo. At sinabi nito na, magmula ngayon, akin na ang klase na to. Hawak ko na kayo. Kapag sumunod kayo sa akin, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tutuparin ang mga pangarap nyo. Sa kabilang banda naman, nagyayabang si Ken sa mga kasamahan niya sa Yakuza. Ipinagyayabang nito ang nakaraan niya sa eskwelahan ng susuran. Sinabi naman ng isa na, naranasan mo ba talaga yon? Oo naman, sagot naman ni Ken. Ang mga sinasabi ko sa inyo ay base lamang sa aking karanasan. Tapos ay nabuhusan ito ng kape. Maya-maya lang, dumating na ang leader ng Yakuza. Sinabi ni Ken na, ang ganda po ng quote nyo. Siya si Joji Yasaki. Siya ang leader ng Sosyo Family Syndicate. Ano? Sagot naman ng boss. Sinabi ni Ken na, nangangarap lang po ako minsan na makapagsuot ng ganyan. Tapos ay napagalitan si Ken ng kanyang boss dahil hindi ito nakakolekta ng pera mula sa kanyang teritoryo. Sinabi ng boss nito na, pinasok ng Ryuseikai Syndicate ang teritoryo mo. Sa kabilang banda naman, nag-uusap si Tokiyo at Serizawa habang nasa rooftop. Sinabi ni Tokiyo na, noong bata pa kami ni Genji, madalas namin gawin ang ganitong bagay habang pinapanood ang sunset. Naisip ko noon na habang buhay kaming magiging magkaibigan. Pero ngayon, ito ay parte na lamang ng nakaraan. Dagdag pa nito, ngayon, nakahanda na akong harapin siya. Noon, iniligtas ni Genji si Tokiyo mula sa pagkahulog sa isang electric tower at ito ang dahilan kaya natabas ang kaliwang kilay ni Genji noon at ibinagay ito sa kanyang buhok kaya may tabas din ang buhok nito sa may kaliwang parte. Hindi nyo alam yon mga bossing no? Pero tumubo na yung kilay ni Genji ngayon. Baka hanapin nyo kasi. Sinabi ni Serizawa na, naiintindihan ko na. Tapos ay umalis ito. Sinabi ni Tokiyo na, iniisip mo ba na may magbabago din sa pagkakaibigan natin balang araw? Sinabi ni Serizawa na, para sa akin, walang magbabago kahit kailan.
Pero kahit sino pa ang magtatangka na humigit sa atin dito sa susuran ay mawawasak. Dagdag pa nito, maaari kang manood lang at magpahinga. Ang ibig sabihin ni Serizawa, pinapayuhan niya si Tokiyo na wag makialam dahil kaibigan niya si Genji. Masaya si Tokiyo sa sinabi ni Serizawa. Nang makaalis si Serizawa, sinumpong ng sakit si Tokiyo. Sa kabilang banda naman, ipinakilala ni Genji si Chuta kay Ken. Sinabi ni Ken kay Genji na ang ibig bang sabihin nito, gumana ang pamamaraan natin. Tinanong ni Ken si Chuta kung ano ba ang ranking sa susuran. Sinabi ni Chuta na, okay sige, magsimula tayo sa mga baguhan. Narinig nyo na ba ang tungkol sa armored front o ang tinatawag din na front of armament? Sinabi ni Genji na, oo pero wala naman silang kinalaman sa susuran. Ang front of armament ay nagmula sa Kurosaki Industrial High. Sinabi ni Chuta na ang isa sa mga leader nila na si Hidito Bando ay lumipat dito sa susuran ngayong taon bilang second year high school. Ang balita ko, hindi mo gugustuhin ng mga mangyayari kung pababayaan lang siya. Kasunod naman, ang Ebisuka Trio. Ang Ebisuka Trio ay kasalukuyang junior high. Ito ay sina Hiromi, Honjo at Sugihara. Sinabi ni Genji na, ano naman ang tungkol kay Rindaman? Sinabi ni Chuta na siya ay nagmamasid lang sa mga laban sa susuran at nasa ibang level ito pagdating sa pakikipaglaban. Sinabi ni Ken na, tunog halimaw kung pakikinggan. Hindi, sagot naman ni Chuta dahil ang tunay na halimaw ay si Tamao Serizawa at siya ang pinakamalapit ng makontrol ang susuran. Ang isa sa mga tauhan nito ay si Yuji Tokaji. 2 taon nitong kinakalaban si Serizawa, subalit hindi siya nanalo. Siya din ang commander ng attack unit ng Serizawa faction. Ang isa pa sa mga tao ni Serizawa ay si Shoji Tsutsumuto at ito naman ay champion sa isang judo martial arts tournament. At ang dating kaibigan ni Genji na si Tokiyo Tatsukawa ay ang kanang kamay ni Serizawa at matalik silang magkaibigan. Ang kanilang leader naman na si Serizawa ay binansagang King of the Beast. Ang Serizawa faction ang pinakamalakas na gang dito sa susuran at balak nilang pamunuan ito at hindi pa dito nagtatapos yan. Ang Mikami Brothers ay sumali na rin sa Serizawa faction matapos silang matalo kay Serizawa. Si Takashi Makise naman ay maraming beses na ring natalo kay Serizawa, subalit patuloy pa rin itong lumalaban at ito ang dahilan kaya marami pa ring sumusunod sa kanya. Dagdag pa nito, kamakailan lang pinuntahan ng Serizawa faction si Makise. Sinabi ni Makise na pagkatapos nyo sa Mikami Brothers, kami naman ang kasunod. Sinabi ni Serizawa na kung ako sa inyo, wag na natin tong idaan sa walang kwentang laban. Sinabi naman ni Makise na hindi namin isusuko ang bandera nang walang nagaganap na laban. Sinabi ni Serizawa na kung yun ang gusto nyo, yun ang makukuha nyo. Hihintayin namin kayo, sagot naman ni Makise. Sinabi ni Ken na kung ganon, hindi siya nakukuha sa labanan. Hindi siya sasali sa grupo mo dahil lang sa mas malakas ka. Tinanong ni Ken si Chuta kung may alam pa ba ito tungkol kay Makise. Sinabi ni Chuta na madali siyang matukso sa mga babae. Sinabi ni Ken na kung ganon, ikukuha natin siya ng babae. Sinimulan nilang maghanap ng babae na pwedeng makadate ni Makise. Kung sino-sino na ang nilapitan ni Ken, subalit wala itong mapapayag. May napapayag man ito, hindi naman pasado kay Chuta at kay Genji, pati mga bata ay nilapitan na nito. Sinabi ni Genji na, wag yan, kidnapping yan. Pagod na si Ken, subalit wala pa rin itong mahanap. Tapos ay nakita ni Genji si Aizawa. Sinabi nito na, hintayin niyo ako dyan. Tapos ay pinuntahan niya ito. Sinabi ni Genji na, ano ang ginagawa mo? Sinabi naman ni Aizawa na, naghihiwa ng gulay. Bakit? Tanong naman ni Genji. Dahil bahay ko to. Sagot naman ni Aizawa. Maya-maya lang, napapayag na ito ni Genji. Nainis naman si Ken dahil madali lang itong nagawa ni Genji. Samantalang siya ay hirap na hirap. Sa susuran naman, habang naglalakad ang Serizawa faction, sinabi ni Tokiyo kay Serizawa na, naalala ko nga pala, 2,000 ang utang mo sa akin para sa pagpaparepair ng motorsiklo ko. Tapos ay nasalubong nila ang isang grupo at hinamon ng leader nila si Serizawa at taob. Siya si Washio at sinabi nito na hindi yun ganun kadali, pandak. Muli itong umatake at taob na naman. Muli itong nagtangka na umatake. Subalit hinarangan siya ni Tokiyo at sinabi nito na pamunuan mo muna ang mga ka-level mo. Sinabi naman ni Yuji Tokaji na may puso ka. Ano ang pangalan mo? Sinabi nito na, ako si Gota Washio. Tapos ay nagpakilala din si Manabu. At sinabi nito na, nice try. Sa kabilang banda naman, nagkita si Genji at Makise. Sinabi ni Makise na, balita ko, hinahanap mo ko. Malakas din ang loob mo ha. Nang may sasabihin sana si Genji, binara siya ni Makise. At sinabi nito na, alam ko. At kahit matalo mo ko, hindi sasama sa'yo ang mga tauhan ko. Inatake siya ni Makise. Subalit, madali lang itong nailagan ni Genji. At sinabi nito na, isang group date. Interesado ka ba? Tapos ay umalis na si Genji at sinabi nito na baka hindi para sa'yo to. Gayunpaman, sumama pa rin si Makise. Sinabi ni Makise na kapag wala akong nakuhang babae dito, baliwala ang deal na pinag-usapan natin. Nakipag-deal si na Genji kay Makise na kapag nakakuha ito ng babae ay sasali na ito sa grupo niya. Tapos ay dumating na sina Aizawa at sinabi nito na pasensya na kung na-late kami. Tapos ay ipinakilala sila ni Aizawa. Nang lalapit pa lang si Makise para magpakilala, nilabasan na ito. Sinabi ni Kyoko na parang permanent marker na
naman ang pangalan mo. Lalong nalibugan si Makise nang marinig nito ang boses ni Kyoko. Hindi na ito mapigilan ni Makise kaya sinabi ni Genji ng pabulong na mag-relax ka lang. Oo, sagot naman ni Makise. Dagdag pa nito, kailangan kong maglabas kahit wala pa kaming ginagawa. Anong maglabas? Tanong naman ni Yu. Sinabi ni Makise na, kailangan mo bang pilitin ang isang lalaki na ipaliwanag sa'yo ang mga bagay na to? Tapos ay biglang sinabi ni Ken na, bakit hindi muna tayo maupo lahat? Pasensya na kayo dahil kinakabahan lang si Makise. Habang nakaupo sila, nagbabalak na si Makise na manyakin si Kyoko. Sinusundan ito ni Makise kahit saan ito magpunta. Medyo hindi ito nagugustuhan ni Aizawa. Sinabi nito kay Genji na, ano ba to? Tapos ay kinausap ni Genji si Ken at sinabi nito na, simula pa lang parang wala nang magandang patutunguhan ito. Sinabi ni Ken na, naiintindihan kita pero ipaubaya mo na ito sa akin. Hindi alam ni Genji na nakipagsabuatan si Ken kay Chuta at Makise. Nagulat si Genji nang sinenyasan ni Ken si Chuta. Tanginang senyasan yan. At dito na nagsimula ang kanilang plano. Ang plano ni Ken ay babastusin kunwari ni Chuta ang mga babae, lalo na ang kapartner ni Makise. Tapos ay ipagtatanggol kunwari ni Makise ang babae para makuha niya ang loob nito. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, gumawa ng aksyon si Aizawa at sinaksak niya ng tinidor si Chuta. Dahil dito, nag-alala si Ken kaya nabanggit nito ang pangalan ni Chuta. Tapos ay nadulas din si Makise. Sinabi nito na, wag mong banggitin ang pangalan niya, mahahalata nila na setup lang natin to. Takinang yan. Sinabi ni Aizawa na, ngayon, alam ko na. Hindi ako makapaniwala. Tapos ay nag-aya na itong umalis. Sinabi nito kay Genji na, wala kang kwenta. Pagkatapos nito, mangiyak-ngiyak si Genji dahil sa nangyari. Sinabi ni Makise na, umiiyak ka ba? Ang weirdo mo naman. Tumigil ka nga sa pag-iyak. Tapos ay dumating si Ken. At sinabi nito na, hinatid ko na si Chuta sa kanila. Sinabi nito kay Makise na, pasensya ka na sa nangyari ngayong araw. Kalimutan mo na yon, sagot naman ni Makise. Habang si Genji naman ay inis na inis at mangiyak-ngiyak pa rin dahil nagalit sa kanya si Aizawa. Sinabi ni Ken kay Makise na, ano kaya kung dalhin na lang kita sa massage parlor? Talaga? Tanong naman ni Makise. At si Genji naman ay gigil na gigil pa rin. Sinabi naman ni Ken kay Genji na, galit ka ba? Bakit ka umiiyak? Sinabi ni Ken kay Makise na, sa kama nyo gagawin ng pagmamasahe. Nai-imagine pa lang niya ito. Nilabasan na naman ng manyakol. Astig. Tapos ay binilhan siya ni Genji ng masusuot at nagtawanan ng mga ito dahil pajama lang ang nabili ni Genji. Mapapansin natin dito na nag-i-enjoy na si Makise sa samahan nila. Tapos ay nagpaalam na si na Genji. Pero bago sila tuluyang makaalis, tinawag si Genji ni Makise at sinabi nito na, sasali na kami sayo. Salamat, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Makise na, kukunin natin silang lahat at dito nagsimula ang pagkakaibigan nila. Kinabukasan, magkakasama ng naglalakad sa susuran, sina Genji, Makise at Chuta. Sa kabilang banda naman, inaasikaso ng Serizawa faction ang mga bago nilang miyembro. Gagawin silang bowling ni Serizawa. Tapos ay dumating si Shoji para ibalita ang tungkol kay Makise. Sinabi nito na malaking problema. Sumali na ang grupo ni Makise sa grupo ni Genji. Sinabi ni Manabu na itigil mo nga yung kaduwagan mo. E ano naman ngayon? Sinabi ni Shoji na kinukuha na rin ni Makise hanggang ni Isaki. Sinabi ni Yuji Tokaji na yung OG ba ng Class D? Oo, sagot naman ni Shoji. Sigurado ka ba dyan? Tanong naman ni Manabu. Sinabi ni Takeshi na malakas din si Isaki. Sinabi ni Serizawa na tumigil kayo sa kapuputak nyo mga bakla. Bilisan nyo na. At ito ang nangyari. Sinabi ni Serizawa na hayaan nyo silang magsama-sama para sabay-sabay na lang natin silang kunin. Hindi ba? Tanong nito kay Tokiyo. Sumang-ayon pa rin ito kahit parang wala ito sa sarili. Tapos ay umalis na ito. Naisip ni Serizawa na baka dahil ito sa kanyang karamdaman. Sinabi ni Yuji Tokaji na bakit parang matamlay siya. Sinabi naman ni Manabu na ganun talaga ang mga mayayaman. Madali silang magkasakit kapag nagbabago ang klima. Sa kabilang banda naman, sinasakop ng Ebisoka Trio ang first tier level. Tapos ay dumating ang isang lalaki. Siya si Shun Isaki, nakilala din bilang Golden Wolf at sinabi nito na mahusay bilang nakatataas. Proud ako para sa inyo. Sinabi ni Hiromi na wag mong purihin ang sarili mo. Tatalunin ka din namin. Sinabi ni Honjo na Hiromi, baka hindi mo kilala ang kinakausap mo. Sinabi naman ni Sugihara na sang-ayon ako kay Hiromi dahil dito sa susuran, hindi pinagbabasihan ng edad. Tapos ay lumapit si Isaki kay Hiromi at sinabi nito na puntahan nyo lang ako kahit anong oras. Sinabi nito kay Sugihara na at ikaw, magpagupit ka. Tapos ay umalis na ito. Hinangaan siya ng Ebisoka Trio. Noong nasa Ebisoka Middle School pa sila, ang Ebisoka ay isang middle school at doon nag-aral ang apat na to. Sa parehong araw, pinuntahan ni Genji si Isaki at sinabi nito na
Totoo ba na gusto mong sumali sa amin? Oo, sagot naman ni Isaki. Subalit, sa isang kondisyon, kapag nakaharap natin si Serizawa, ako ang lalaban sa kanya at hindi ikaw. Ano? Sagot naman ni Genji. Tapos ay nagdatingan ang maraming tauhan ni Isaki. Sinabi ni Isaki na, ang tanga mo naman pala. Dagdag pa nito, walang malinis na labanan sa isang gang war. At ito ang nangyari. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me. Napabagsak si Genji ng mga tauhan ni Isaki. Sinabi nito na, bilang pagrespeto kay Makise, naisip kong bigyan ka ng pagkakataon. Pero sa palagay ko, hindi mo kayang talunin si Serizawa. Natawa si Genji sa sinabi ni Isaki. Itinayo siya ng isa sa mga tauhan ni Isaki at muli itong lumaban. Sinabi nito kay Isaki na, tanga, hindi pa ako tapos. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You don't know this tough fast. Nahihirapan man dahil marami ang kalaban, nagpatuloy pa rin sa paglaban si Genji. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to... Kahit bugbog sarado na, pinipilit pa rin makatayo ni Genji at sinabi nito na, sino ang kasunod? I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh. Kahit halos hindi na makalaban, ay hindi pa rin ito sumusuko. Napatulog lang nila ito nang mahampas ito ng bato sa ulo. Nakitaan ni Isaki si Genji ng tibay ng loob. Bilang pagrespeto, hinatid niya ito kung saan naroon si Makise. Tapos ay nagalit si Makise kay Isaki. Sinabi ni Isaki na, bakit ka sumunod sa tao na to? Dagdag pa nito, wag mong sabihin sa akin na dahil sinubukan kanyang pabagsakin. Wala akong dahilan, sagot naman ni Makise. Isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Bago umalis si Isaki, sinabi nito na, sabihin mo sa kanya to. Bukas, ipapakita ko sa kanya kung paano maglaro ng dart. Pagkatapos ng nangyari, naglalakad si Ken at si Genji. Sinabi ni Genji na, mukhang masaya ka. Sinabi naman ni Ken na, syempre naman masaya ako dahil natutupad mo na ang mga pangarap na hindi ko natupad noon. At syempre, magpasalamat ka sa akin kahit papano. Sinabi ni Genji na, huwag ka ngang mayabang. Sinabi naman ni Ken na, hayaan mo na akong magyabang, paminsan-minsan lang naman. Tapos ay may nakita itong nagkakagulo. Sinabi nito kay Genji na, hindi ba si Aizawa yon? Tinutukan ng kutsilyo si Aizawa ng mga kalalakihan na to. Tapos ay lalapit si Genji, subalit pinigilan siya ni Ken at inunahan siya nito. Sinabi ni Ken na, ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Sino ka? Tanong naman ng lalaki kay Ken. Sinabi ni Ken na, alam niyo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat? Yung may dala ka na ngang patalim, tapos pumapatol ka pa sa babae. Sinabi ni Ken kay Aizawa na, pasensya ka na nung nakaraan. Hayaan mong pagbayaran ko ang nagawa kong kasalanan. Sinabi nito kay Genji na, ilayo mo na si Aizawa dito. Pero marami sila at nag-iisa ka lang, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Ken na, kailangan mo pang pamunuan ng mga tao mo sa susuran para makuha nyo ang top. Sinabi naman ng lalaki na, itigil nyo na ang daldal nyo dyan. Simulan na natin. Sinabi naman ni Genji na, ikaw ang tumigil. Sinabi ni Ken na, basta isama mo na si Aizawa at umalis na kayo. Sinabi naman ni Genji na, sinabi ko na sa'yo, huwag kang umaastang maangas. Sinabi naman ni Ken na, paminsan-minsan lang naman bakit hindi? Umalis na kayo. Sinabi ng lalaki na, ilang taon ka na ba? Sinabi ni Ken na, nasa tamang edad para wasakin kayo. Sinabi ng lalaki na, tara na. Tapos ay nilagpasan nila si Ken dahil napansin ng lalaki na hindi nila ito kasing edad. Kaya ang balak nilang habulin ay si Genji. Subalit, muli silang hinarang ni Ken. At sinabi nito na, ako si Ken Katagiri at isa ako sa ranking officer ng Sosyo Family Syndicate. Subalit, hindi alam ng grupo na to kung ano ang sindikato na yon. At ito ang nangyari. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no.
nabugbog ng husto si Ken. Tapos ay dumating ang isang pulis. Siya si Detective Kuroiwa at siya din ang pulis na humuli kay Serizawa. Sinabi nito na may natanggap kaming report at hindi ko inaakala na ikaw ang makikita ko dito. Dagdag pa nito, hindi ba masyado ka ng matanda para sa ganitong bagay? Sinabi ni Ken na iwanan mo akong mag-isa dito. Sinabi ng detective na naalala ko pa nung nakabangga ko si Nakay, yung naghari sa susuran nung mga panahon nyo. Si Nakay ay ang leader ng Nakay faction. Ang Nakay faction ay naging kakampi ng Kawaishi faction at ang Kawaishi faction naman ay pinamumunuan ni Kawai Shinoburu kung saan nabibilang dati si Serizawa. Sinabi ni Detective Kuroiwa na dati siyang salot sa lipunan, subalit ngayon isa na siyang negosyante at may pamilyang sinusuportahan. Panahon na para mag-matured ka. Ikaw lang ang kaisa-isang nag-graduate sa susuran na walang nararating. Kahit naging yakuza ka na, ganyan pa rin ang buhay mo. Wala bang naituro sa'yo ang eskwelahan ng susuran? Sa palagay ko, wala. Tapos ay umalis na ito. Maya-maya lang ay tumawag si Genji para tanungin kung okay lang ba ito. Sinabi ni Ken na okay lang ako, tinakot ko silang lahat sa sobrang tindi ko. Mabuti naman kung ganon, sagot naman ni Genji. Naisip ko kasi baka patay ka na ngayon. Sinabi ni Ken na walang makakatalo sa akin. Sinabi ni Genji na kung ganon, magkita tayo. Sinabi naman ni Ken na pasensya ka na pero may kailangan pa akong puntahan. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Sa kabilang banda, humingi ng pasensya si Genji kay Aizawa dahil sa nangyari noong nakaraan. Sinabi ni Aizawa na anong klaseng tao ba si Ken? Sinabi naman ni Genji na wala siyang katulad. Kaibigan mo ba siya? Tanong naman ni Aizawa. Sa palagay ko, oo, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Aizawa na ano ang nangyari? Bakit ang dami mong pasa? Nasaktan si Genji nang hawakan ito ni Aizawa. Tapos ay humingi ito ng pasensya at tinalok niya ito ng candy. Natawa si Genji dahil dito at nagpasalamat ito. Kinabukasan, nagmeeting na ang gang ni Genji at ang gang ni Isaki. At dito, nagsimula ng mabuo ang GPS na ang ibig sabihin ay Genji's Perfect Succession or Genji's Perfect Seiha. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my... Mula sa di kalayuan, masayang pinagmamasdan ni Ken ang unti-unting tagumpay ni Genji. Habang masayang nagbabanding ang GPS, pinagmamasdan naman sila ni Serizawa at Tokio mula sa rooftop. Sinabi ni Serizawa na hindi na natin pwedeng ipagsawalang bahala ang grupo na to. Sinabi naman ni Tokio na hindi ko naman hiniling sayo na baliwalain natin sila. Sinabi ni Serizawa na sa palagay ko masarap sa pakiramdam ang maging top sa susuran. Kaya kukunin na natin ito. Narinig ni Yuji Tokaji ang pinag-uusapan ng dalawang magkaibigan. Kaya umalis ito at mukhang may binabalak na hindi maganda. At ayun na nga, pinuntahan ni Yuji Tokaji si Isaki kasama ang mga tauhan niya at sinabi nito na dito, walang malinis na laban pagdating sa gang war. Tama ba? Ito din ang eksaktong sinabi ni Isaki kay Genji bago sila tuluyang nagsanib puwersa. Habang masayang naglalakad ang magkakaibigan, napansin ni Makise na nakabitin ng patiwarik si Isaki at duguan ito. Kaya dali-dali nila itong nilapitan at ibinaba. Sinabi ni Genji na sino ang may gawa sa'yo nito? Si Serizawa ba? Hindi, sagot naman ni Isaki. Gayunpaman, inakala pa rin ni Genji na si Serizawa nga ang may gawa nito. Nang akmang susugod dito, pinigilan siya ni Isaki at sinabi nito na huwag mong ituloy ang balak mo dahil kulang pa tayo sa bilang. Subalit, ayaw magpapigil ni Genji. Sinabi ni Makise na tama si Isaki, kung lalaban ka ngayon, matatalo lang tayo. Hindi yun ang punto ko, sagot naman ni Genji. Yun, sagot naman ni Makise. Dagdag pa nito, kapag natalo ka, tapos na ang lahat para sa atin. Ganun kalala ang posibleng mangyari sa gang war na to. Napasigaw na lang sa galit si Genji dahil wala itong magawa. Pagsapit ng gabi sa isang bar, magkasamang nakatambay si Makise at si Genji. Sinabi ni Genji na masakit para sa akin ang nangyari kay Isaki. Mas mabuti sana kung sa akin na lang nangyari ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa parehong bar si Serizawa at si Tokio. Sinabi ni Makise na pagkakataon nga naman. Sinabi ni Tokio kay Serizawa na teritoryo pala ng kalaban to. Paglingon ni Genji ay nagagalit ito kay Tokio. Sumugod ito, subalit pinigilan siya ni Serizawa at sinabi nito na sa akin ka may kailangan, hindi ba? Sinabi ni Genji na bakit nyo ginawa yun kay Isaki? Ano? Sagot naman ni Serizawa. Sinabi ni Genji na huwag ka nang magmaang-maangan. Ang buong akala ni Genji, si Serizawa ang may kagagawan sa nangyari kay Isaki. Subalit wala naman talaga itong kinalaman dahil si Yuji Tokaji lang ang nagplano ng lahat. Sinabi ng may-ari na sa labas nyo gawin yan. Tapos ay lumabas si Serizawa para umpisahan ang laban. Subalit pinigilan siya ni Tokio. Sinabi ni Genji kay Tokio na tumabi ka dyan. Sinabi naman ni Tokio kay Serizawa na wag dito.
Tapos ay sinumpong na si Tokyo ng kanyang sakit. Nagulat at nag-alala din si Genji dahil sa nangyari. Sa ospital, naalala ni Serizawa ang narinig nito mula sa doktor tungkol sa sakit ni Tokyo at nangangailangan nito ng isang operasyon. Subalit, 30% lang ang pag-asa nitong mabuhay. Gayunpaman, matibay ang loob ni Tokyo. Nakahanda nitong harapin ang panganib ng operasyon. Sa kabilang banda naman, naglasing si Genji dahil sa sama ng loob at sa nangyari kay Tokyo. Sa galit at sama ng loob ni Genji, ito ang nangyari. Sinimulan niyang bugbugin ang iba pang estudyante sa susuran para sumali sa GPS. Sinusubukan siyang awatin ni Makise, subalit nahihirapan ito. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Sinabi ni Genji na, magmula ngayong araw na to, susunod na kayo sa akin. Sinabi naman ni Makise na, ano ang ginagawa mo? Nagpaparami ako ng miyembro, kagaya ng sinabi ni Isaki. Sinabi ni Makise na, pero hindi sa ganitong paraan. Dagdag pa nito, makinig ka, hindi sa ganitong paraan mo mapapalakas ang puwersa natin. Subalit, ayaw pa rin makinig ni Genji. Tapos ay biglang dumating ang isa sa kanyang mga tauhan. At sinabi nito na, nabugbog nila si Chuta. At dahil dito, lalong sumiklab ang galit ni Genji at nagmadali itong magtungo sa kinaroroonan ni Chuta. I feel like I'm losing my mind. Nang makarating ito, tinanong ni Genji kung ano ang nangyari. Sinabi ni Chuta na, pasensya na, sinusubukan kong kunin ng mga freshman. Subalit nakabangga ko si Yuji Tokaji. Sinabi ni Genji na, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ginawa niya. Subalit, muli siyang pinigilan ni Makise at sinabi nito na, tama na yan. Dagdag pa nito, para saan ba ang pagwawala mo? Pasensya na pero hindi kita masasamahan sa mga ganitong pamamaraan. Tapos ay umalis na ito. Tinawag siya ni Chuta para pigilan. Subalit hindi na ito bumalik at dahil dito, hindi na tumuloy si Genji. Pagkatapos ng pangyayaring ito, magkasama si Genji at si Ken. Sinabi ni Genji na, madaming nangyaring hindi magandang bagay nitong nakaraan. Nawawala na ako sa konsentrasyon. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang GPS. Sinabi ni Ken na, ano bang sinasabi mo? Malayo na ang narating mo. Papunta na tayo sa top ng susuran, kung saan wala pang kahit na sino ang nakakapunta. Ikaw lang ang nag-iisang makakagawa nun. Maniwala ka sa akin. Pinangaralan siya ni Ken para muling manumbalik ang pagiging porsigido nito. Sinabi nito na, pangarap ko dati ang kinatatayuan mo ngayon, kaya wag kang susuko. Sinabi ni Genji na, makinig ka, lumipat ako sa susuran para higitan ang aking ama. At para pamunuan ang hindi niya nagawang pamunuan noon. Ang ama ni Genji ay sa susuran din nag-aral. Subalit, hindi niya ito nagawang pamunuan. Sinabi ni Ken na, higitan ng iyong ama? Ayos yun. Tapos ay tinanong nito kung ano ang ginagawa ng kanyang ama. Sinabi ni Genji na, kagaya din ng ginagawa mo. Isa siyang yakuza. Ang aking ama, ang leader ng Ryuseikai. Nagulat si Ken dahil dito. Dahil ang Ryuseikai ay mortal na kalaban ng Sosyo Family Syndicate at doon nabibilang si Ken. Sinabi ni Ken na, ikaw ba ang anak ni Hideo? Sa kabilang banda naman, nag-uusap ang mga tauhan ni Serizawa. Sinabi ni Manabu na patuloy sa paglaki hanggang ng GPS. Kaya kailangan na nating kumilos, sagot naman ni Yuji Tokaji. Sinabi ni Manabu na, kikilos ba tayo ng hindi alam ni Serizawa? Sinabi naman ni Shoji na, hindi magandang ideya yan. Sinabi ni Yuji Tokaji na, basta makinig lang kayo, may plano na ako. Tapos ay biglang dumating ang armored front o ang tinatawag na front of armament. Sinabi ni Hidito Bando na, bakit gusto mo akong makausap? Sinabi ni Yuji Tokaji na, balita ko, kailangan nyo ng maraming tao para talunin ang kasalukuyang namumuno sa inyo. Kung magagawa nyo ang ipapagawa ko, papahiramin ko kayo ng puwersa. Nagulat ang mga kasamahan ni Yuji Tokaji sa naging desisyon nito. Tapos ay pinakita nito ang larawan ni Aizawa Ruka at tinutos ni Yuji Tokaji kay Bando na kidnapin ito. Sa susuran naman, habang nakatambay si Makise, dumating si Chuta at sinabi nito na nakakuha tayo ng 30 bagong miyembro mula sa first year at second year. Sinabi ni Makise na si Genji na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Maging handa kayo anumang oras. Kung hindi babalik si Genji, tutuloy pa rin tayo sa laban. Wala nang atrasan to. Tapos ay biglang dumating si Genji at sinabi nito kay Makise na labanan mo ako. At kung mananalo ako, pwede ka bang sumali sa akin ulit? At dito, naging okay na ulit si Genji at Makise. Sa kabilang banda naman, pinatawag si Ken ng kanyang amo. Sinabi nito na, balita ko, napapadalas ang tambay mo sa isang taga-susuran. At ito din, ang eksaktong lalaki na gumulpi sa mga tao natin. Sinabi ni Ken na, ang totoo po nito, napagkamalan lang namin siya, hindi siya si Serizawa. Tapos ay naglabas ito ng baril. At sinabi nito na, gusto kong patayin mo siya. Medyo nanginig sa takot si Ken. At sinabi nito na, yung binata na yon,
ay anak ng pinuno ng Ryuseikai Syndicate. Ano naman ngayon? Sagot naman ni Joji. Sinabi ni Ken na kung gagalawin nila ang tagapagmana ng Ryuseikai ay magkakaroon ng malaking gulo. Sinabi ni Joji na magsisimula talaga tayo ng gulo. Sinabi ni Ken na yun ba ang intensyon? Kinabukasan, nag-usap si Ken at si Genji. Sinabi ni Genji na pasensya ka na sa mga naidulot kong problema sa'yo nitong mga nakaraan. Dagdag pa nito, lalabas na si Isaki sa ospital bukas. Ngayon, unti-unti ko nang naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Tapos ay biglang dumating si Serizawa at sinabi nito na kanina pa kita hinahanap. Para saan? Tanong naman ni Genji. Sinabi ni Serizawa na may sasabihin ako sa'yo kaya nandito ako. Balita ko, wala ka sa sarili mo nitong nakaraan. Tungkol nga pala ito kay Tokiyo. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong naman ni Genji. Sinabi ni Serizawa na babalik din si Tokiyo at alam kong malalampasan niya ang sakit niya. Dagdag pa nito, itigil muna natin ang laban hanggang sa makabalik siya. Sinabi ni Genji na hindi, dadalhin din kita sa ospital bilang regalo ko sa kanya. Sinabi naman ni Serizawa na nakakatawa, ikaw ang ireregalo ko sa kanya at itatabi kita sa kanya sa ospital. Kaibigan ko si Tokiyo at wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Yun lang ang ipinunta ko dito. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Ken na naiinggit ako sa inyo. Dagdag pa nito, kung gumugol sana ako ng mas maraming oras sa susuran kagaya nyo, baka mas mabuti na ang kalagayan ko ngayon. Sinabi nito kay Genji na ikaw ang gumising sa akin sa realidad ng buhay. Nang makalapit ito kay Genji, bigla niya itong sinikmuraan. Sinabi ni Genji na para saan yun? Sinabi ni Ken na hindi ka naman tinatablan ng suntok ko. Bago ito umalis ng tuluyan, sinabi nito kay Genji na kunin mo ang top. Pagsapit ng gabi, nagkita-kita ang GPS at binati nila si Isaki sa kanyang muling pagbabalik mula sa ospital. Sa kabilang banda naman, habang naglalakad si Aizawa, sinusundan siya ng mga kalalakihan at ito ang mga tauhan ni Hideo Bando. Kasabay nito, nagpunta si Ken sa Ryuseikai Syndicate para makausap ang ama ni Genji. Sinabi ni Hideo kay Ken na matagal na panahon na rin at wala pa ring nagbago sa'yo. Si Ken at si Takeya Hideo ay dati nang magkakilala. Sinabi ni Ken na noon pa man ay hinahangaan ko na kayo, subalit hindi niyo po ako hinayaan na makasali sa inyong organisasyon, kaya sumali na lang ako sa kalaban niyo. Ang tanga ko, hindi ko alam na aabot ako sa ganito. Tapos ay sinabi nito na plano ng boss ko na ipapatay si Genji. Sinabi ni Hideo na bakit mo sinasabi sa akin yan? Sinabi ni Ken na buong buhay ko, nabuhay ako sa pagtakas at kasinungalingan at gusto ko itong tapusin sa pagiging tapat sa sarili ko. Tapos ay inabot ni Ken ang isang sulat para kay Genji. Dagdag pa nito, balita ko, pinayagan niyo siyang pamunuan ng Ryuseikai kapag napamunuan niya ang susuran. At kapag napamunuan niya na ito, ano po ang gagawin niyo? Hahayaan niyo po ba siyang mamuno sa ganitong klase ng buhay? Sinabi ni Hideo na kapag alam niya na kung gaano kahirap pamunuan ng susuran, sigurado ako, hindi niya napipiliing pamunuan ng Yakuza. Sa parehong gabi, tinawagan ni Aizawa si Genji at humihingi ito ng tulong. Sinabi nito na may dumukot sa amin. Nakasuot sila ng jacket na itim na may bungo sa likuran at narinig kong binanggit nila ang nagngangalang Hideo Bando. Sinabi ni Makise na tumatambay ang grupo nila sa Narai Warehouse. Saan naman yon? Tanong naman ni Genji. Sa Kijima Docks, sagot naman ni Makise. Sinabi ni Genji na yari sila sa akin. Sinubukan siyang pigilan ni Makise subalit wala itong nagawa. Sinabi ni Makise kay Isaki na lalabanan ba natin ang front of armament? Sinabi naman ni Isaki na kung ano ang gusto ni Genji, yun ang gagawin natin. At ito ang kasunod na pangyayari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hop, teka lang. Kung hindi nyo po kilala itong nagpahiram ng bat kay Tsuta, ito po si Takahashi Hiroshi. Siya po ang author or gumawa ng Kraus at saka Wars at saka QP. Ayan, trivia lang po sa kalagitnaan dahil bigla siyang nag-appear dito. Nang makarating sila, sinabi ni Genji na ilabas niyo si Aizawa. Sino yon? Sagot naman ni Bando. Sinabi ni Makise na wag na kayong magmaang-maangan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking
6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling. Napansin ni Genji na walang nakalagay na bungo sa likod ng kanilang jacket. Sinabi ni Bando na, tama na yan. Nagtaka si Genji kung bakit walang bungo sa likuran ng kanilang jacket. Sinabi ni Bando na, malakas din kayo ha. Sinabi naman ni Genji na, hindi ba kayo ang kumidnap? Hindi ito sinagot ni Bando. Sa halip, sinabi nito na, hindi naging maganda ang pamamalakad ng 3rd generation leader ng Front of Armament hanggang sa naayos ko ang lahat at tinanggal ko na ang marka ng bungo. Sinabi ni Genji na, wala akong pakialam. Sino ang kumidnap kung ganon? Hindi pa rin ito sinagot ni Bando. At sinabi nito na, sino ang mas makikinabang kapag naglaban ang grupo mo at ang grupo ko? Naisip ni Isaki na magiging paborito para sa Serizawa faction. At naisip din nito na pakana ito ni Serizawa. Sinabi ni Bando na, ginalit nyo ang mga tao ko at hindi ko na makokontrol yon. Gusto nila na humingi kayo ng paumanhin, lalong-lalo ka na. At itinuro nito si Makise. Sinabi nito na, kukuha kami ng isang tenga sa inyo bilang kapalit. Nagpanggap si Bando na wala silang kinalaman sa pagkidnap kay Aizawa. Kaya hinihingan sila ni Bando ng kapalit dahil sa ginawa nilang pag-atake. Sinabi ni Makise na, pagkatapos nun, amanos na tayo. Payag ako kung yun ang gusto mo. Tapos ay lumapit si Makise. Subalit, pinigilan siya ni Genji. At sinabi nito na, okay lang ba sa'yo kung ako na lang, ibibigay ko ang 2 tenga ko. Kung yun ang gusto mo, sagot naman ni Hidito Bando. Nang gagawin na ito ni Genji, pinigilan siya ni Bando. At sinabi nito na, ayoko yang maruming tenga mo. Sinusubukan lang pala sila nito. Tapos ay inamin na ni Bando kung ano ang totoo. Sinabi nito na, pinuntahan kami ng Serizawa faction para kidnapin ang babaeng yun. Sige na, kunin nyo na siya. Pagkatapos nun, may aayusin tayong mga bagay-bagay. Sa kabilang bahagi naman, sinabi ni Yuji Tokaji na kahit sino pang manalo sa kanila, pareho lang silang mauubusan. Tsaka na natin naayusin ang gulo na to. Tapos ay biglang dumating si Serizawa at sinabi nito na bukas ng alas 5 ng hapon isasagawa ang operasyon ni Tokiyo. Nahalata ni Serizawa na parang kabado si Yuji Tokaji at sinabi nito na ano ang nangyari. Tapos ay biglang dumating ang GPS at sinabi ni Genji na ibigay niyo sa amin si Aizawa. Nagtatakang reaksyon naman ni Serizawa dahil wala siyang kinalaman dito. Sinabi ni Genji na, huwag ka nang magtanga-tangahan. Tapos ay nilingon ni Serizawa si Yuji Tokaji. Sinabi ni Yuji Tokaji na, umalis kayo dito. Tapos ay pinigilan siya ni Serizawa. At sinabi nito na, ano ang ginawa mo? Sinabi ni Isaki kay Yuji Tokaji na, ikaw na naman. Tapos ay natagpuan na ni Genji, si Aizawa at si Kyoko. Nagalit si Serizawa sa nangyari, kaya binugbog niya si Yuji Tokaji. Dahil ayaw ni Serizawa ang mga ganitong klase ng pandaraya. Sinabi ni Serizawa na, alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinabi ni Yuji Tokaji na, ginawa ko yun para masigurado ang panalo natin. Sinabi ni Serizawa na, huwag kang tanga, mas pipiliin kong matalo kesa mandaya ng ganito. Nang muli itong aatake, inawat siya ng Mikami Brothers at sinabi ni Manabu na may kinalaman din kami dito. Nagulat si Serizawa nang marinig niya ito at sinabi nito na mga talunan. Tapos ay nagkaharap si Genji at Serizawa. Sinabi ni Genji na isa na lang ang dapat gawin yan. Sinabi naman ni Serizawa na oo, mukhang dumating na ang tamang oras. Sinabi ni Genji na bukas alas 5 ng hapon. Sa eskwelahan mismo, ito din ang parehong oras ng operasyon ni Tokiyo. Pagkatapos nito, umuwi si Genji. Sinabi ng kanyang ama na, iniwan ni Ken ang sulat na to para sa'yo, basahin mo. Nang babasahin ito ni Genji, ang sinasaad ng sulat ay, malapit ka na sa top. Tuparin mo ang mga pangarap mo. Sinabi ni Genji sa kanyang ama na, ano ang napag-usapan nyo? Sinabi ni Hideo na, sinalo niya ang dapat na para sa'yo. Ano ang ibig sabihin nun? Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Hideo na, hindi niya sinunod ang utos ng kanyang boss na patayin ka. Sa mga Yakuza, kapag hindi mo pinatay ang pinapapatay sa'yo, ikaw ang papatayin nila. Tapos ay tumayo si Genji, kumuha ito ng katana at nagbabalak na iligtas si Ken. Subalit, pinigilan siya ng kanyang ama at sinabi nito na, wala kang gagawin na kahit na anong hakbang. Sinabi ni Genji na, hindi ako nagpapaalam sa'yo. Huwag kang tanga, sagot naman ni Hideo. Dagdag pa nito, si Ken ang pumili ng kanyang landas at siya ang haharap nito. Tuparin at panghawakan mo na lang ang kanyang mga hiling sa'yo. Kinabukasan ng hapon, nagsimula ng magtipo ng GPS. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under my... Kasabay nito ay ang paghahanda naman ni Tokiyo para sa kanyang operasyon. Pinahinto ni Tokiyo ang mga nurse at sinabi nito na, hayaan niyo akong maglakad. Okay lang ba yon? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
At kasabay din nito ang pag-amin ni Ken sa kanyang amo na hindi niya kayang patayin si Genji. Sinabi ni Joji na mukhang desidido ka na sa desisyon mo at siguradong pumunta ka na sa kanila para bigyan sila ng babala. Dagdag pa nito, ang tanga mo, sarili mong buhay ang kapalit nito. Tapos ay pinahanda ni Joji ang sasakyan. Sa kabilang banda naman, nagtipon na rin ang Serizawa faction. Nag-aalala man si Serizawa kay Tokiyo, tumuloy pa rin ito sa laban. Sinabi ni Shoji na, sigurado ka ba na hindi mo sasamahan si Tokiyo? Sinabi ni Serizawa na, kasama natin siya sa laban na to. Tapos ay tinawag ni Serizawa si Yuji Tokaji at nilapitan niya ito. Sinabi nito na, ipanalo natin ang laban na to at ipagyabang natin kay Tokiyo. Ikinatuwa ni Yuji Tokaji ang sinabi ni Serizawa. Mula sa itaas ng gusali, nanonood ang Ebisuka Trio. Sinabi ni Honjo na, magsisimula na ang laban. Sinabi naman ni Hiromi Kirishima na, nasa 100 miyembro ang Serizawa faction at ang GPS naman ay nasa 70 lang. Sinabi naman ni Honjo na, maliban sa mas marami ang Serizawa faction, mas malakas din sila. Walang pag-asang manalo ang GPS. Sinabi naman ni Hiromi Kirishima na, huwag ka munang manigurado. At ito ang sumunod na pangyayari. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never. Sinabi ni Makoto Sugihara na lumalamang na ang Serizawa faction. Sinabi naman ni Honjo kay Hiromi na, sinabi ko naman sa'yo, diba? Maghintay lang kayo at manood. Sagot naman ni Hiromi Kirishima. At nang lumalaki na ang lamang ng Serizawa faction, naupo muna si Serizawa at sinabi nito na, yan lang ba ang kaya nyo? Tapos ay biglang dumating ang grupo ni Bando. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself. Sinabi ni Bando na, sa akin si Serizawa, kaya ang nangyari sa laban na to ay isa laban sa dalawa, Serizawa faction laban sa GPS at Front of Armament.
Imbis na mag-alala, ay mas natuwa pa si Serizawa. Sinabi ni Honjo na, bakit pumanig si Bando sa grupo ng GPS? Sinabi ni Hiromi na, sa palagay ko, gusto niya ding matalo si Serizawa. Sinabi ni Honjo na, konti lang ang front of armament, pero biglang naging pantay na kagad ang laban. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. Sa sobrang tindi ng labanan, si Genji at Serizawa na lang ang natitirang nakatayo. Will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind into the truest to go better. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Kasabay ng laban na to, hinahanda naman ang pagpatay kay Ken. Sinabi ni Joji na, gusto mo ang coat na to, hindi ba? Tapos ay ibinigay ito ni Joji sa kanya. Sinabi nito na, nagsisisi ka ba na naging bahagi ka ng Yakuza? Hindi po, malungkot naman na sagot ni Ken. Sinabi ni Joji na, huwag mo sanang personalin ito, pero kailangan kang maging isang halimbawa. At nang nakapwesto na si Ken, sinabi ni Joji na, kapayapaan para sa'yo. Tapos ay sumigaw si Ken at sinabi nito na, Genji, tuparin mo ang pangarap mo. At dito na siya pinaputukan ni Joji. Kasabay nito ay hinang-hinana din si Genji at Serizawa. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Sa huli, si Genji ang nanatiling nakatayo at kahit hirap na ito ay tinitiis pa rin niya para manalo. Hindi na muling bumangon si Serizawa at ang nanalo sa laban na to ay si Genji. Napasigaw si Makise sa pagkapanalo ni Genji. Sa kabilang banda naman, habang patuloy sa paglubog sa tubig si Ken, sinasabi nito sa sarili na, Genji, kung hindi tayo nagkakilala, patuloy lang na magiging patapon ng buhay ko. Maraming salamat. Kasabay nito, tumawag ang doktor ni Tokiyo mula sa ospital. Sinabi ni Serizawa na, kumusta na si Tokiyo? Natuwa si Serizawa dahil tagumpay ang operasyon ni Tokiyo. Natalo man sila sa laban, panalo pa rin sila dahil tagumpay ang operasyon ng kanyang kaibigan. Sinabi nito sa mga kasamahan niya na, nagtagumpay si Tokiyo. At ikinatuwa din ito ni Yuji Tokaji. Si Genji naman ay halos hindi na rin makatayo dahil sa tindi ng laban nila ni Serizawa. At kasabay din nito, napansin ni Ken na buhay pa pala siya at nahihirapan siyang huminga. Kaya lumangoy ito pabalik sa taas. Hindi talaga siya pinatay ni Joji dahil ang coat na ibinigay nito ay isa palang bulletproof. Nang mapagtanto ni Ken na hindi talaga siya pinatay ng kanyang amo, napaiyak si Ken at nagpasalamat ito. Makalipas ang ilang araw,
Pinuntahan ni Serizawa at ni Tokyo si Genji para panoorin ang laban nito kay Rindaman. Sinabi ni Genji kay Rindaman na, pasensya na, pero kung hindi kita tatalunin, hindi magiging akin ang susuran. Sinabi ni Rindaman na, hindi mo magagawa yon kahit kailan. Kagaya ng pagtalo mo kay Serizawa, palaging merong bagong papalit, paulit-ulit lang itong mangyayari. Yun ang susuran. Makikipaglaban ka ng paulit-ulit hanggang sa makagraduate ka. Ang pananakop ay isa lamang pangarap. Huwag ka munang manigurado, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Rindaman na, hindi kita aatrasan. At ito ang nangyari. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything. I pop off with the new. Natalo si Genji nang hindi man lang nakakatama. So ayun mga boss, hanggang dito na lang po ang part 1. Abangan nyo naman po yung part 2 sa mas detalyado pang recap. Alam ko karamihan sa inyo napanood nyo na to, pero mas detalyado to, promise. Itong part 1 na to ay yung isusunod natin na part 2. Namiss ko kayo mga bossing, pasensya na kung medyo matagal tayong nawala. Okay, washout tayo. Special washout sa mga to. Sa mga kalaro ko sa Play Cabal episode 31, Ground Zero Guild, ayan. Washout kay Rat Boo at kay Millie God. At syempre kay Sumpa at Shioni28. At washout din syempre kay Boss Helius at kay Bia Bia. Washout na din kay Suyang at kay Code Joe. At syempre hindi ko makakalimutan ang mga solid kong member dito sa Balbas in the House. Ayan. Kay Amancio Fan TV, ayan, 3 months na siyang member dito. At kay Randy Canceler, 2 months naman siya. At sa New Friends Dance TV, 4 months naman siyang member dito. So ayun, washout naman din sa iba. Washout kay Lorna Kitorio at kay Rixie Jan Makalua. Washout din kay Adrian Prieto at kay John Mark from Languyan. Washout din kay Ashter Sian Paalisbo. Idol Balbas, shoutout naman po sa asawa ko si Jane Arim. O ayun, washout po kay Jane Arim at sa dalawa daw niyang anak from Jasper Arim. At washout din kay Mark John P. Neri. Yan, washout sa'yo bossing. Washout din kay James Melben Rulyoda at kay John Lee Arrogante. At ito namang comment sa Balbas in the House. Ito, basahin ko lang. Ako nga pala si Joy Celis Leoncio. Mahilig ako sa ganitong gang. Salamat po, sir. Naaanuhan lang ako sa mga Hindi ko expect na may mga babaeng mahilig sa ganitong mga palabas. Akala ko puro boys tayong mahihilig dito. May nag-comment din dito sa natin, assassin na tumulong sa batang babae. May part 1 po yan, boss. Part 3 ang wala talaga. Hanggang part 2 lang siya. Pero nandyan sa channel natin yung part 1. Basahin ko lang tong comment na to, no? Nakakaewan lang eh. Galing siya kay Ultimate Bicol. Sabi niya, wala na, hindi na ako nakakapanood ng movie mo kasi may bayad na. Paano nagkaroon ng bayad? Sino nagsabing may bayad? Samantalang dati, bago ka palang nakakapanood pa ako at not skipping ads pa yon. GG na. Nakakatawa ka naman po at nakakatawa at nakakatuwa ka naman po dahil naging supporter kita. Pero yung mga sinasabi mo na to is, may bayad? Paano may bayad? Daming nakakanood, walang bayad. Tapos sabihin mo may bayad. Matuto ka kasing maghintay. Kasi yung unang palabas, for members only yon. For 5 minutes or 10 minutes lang yata. Hindi ka po yata makapaghintay. Hintayin mo maging public siya sa lahat. Hindi mo kailangan magbayad. Walang nagsabi sa'yo magbayad ka. Bossing, namimiss ka na namin. Ayan, nasarap ng mga comment. Go lang boss, at least nag-update ka po. Take care of yourself, idol. Ayan, nasarap ng mga concerns. Okay lang yan, idol. Tuloy mo lang. Yes, tuloy-tuloy lang tayo. Nagpahinga lang ako mga bossing. At balik tayo sa larangan ng recap. Still waiting sa'yo, bossing. Ngayon, maraming salamat sa mga naghihintay pa rin. Miss ka na namin, boss. Ayan, miss ko din kayo, mga bossing ko. Okay lang, boss. Waiting na lang. God bless. Ayan. Nagbabasa lang ako ng mga comment, no? Wala akong makitang shoutout. Siguro natabunan na yung ibang nagpapa-shoutout. Natabunan na sa mga bagong comment. Siguro mahirapan na akong mangalkal. So, yung mga magpapa-shoutout, siguro next video na lang mag-comment kayo sa video na to. Tsaka dun sa Balbas Malakas at saka sa Boss Balbas dyan. Nagbabasa ako ng mga comment dyan, mga
mga nagpapa-shoutout. Ang daming nagre-request ng Windbreaker Maganda ba to? Washout, ito, nakakita din ng washout. Washout kay Elite Plays. Sino daw ang tumulak kay Takemichi? Panoorin mo po yung part 1. Makikita mo po dun. Ay, ewan ko kung sa part 2 na reveal yung tumulak. So ayun mga boss, wala na akong makitang dito, shoutout. Hanggang dito na lang muna. Bawi tayo next video sa mga shoutout na masyado nang natabunan. Thousands of comments na po ito. Matatagalan na ako kapag kinalkal ko lahat. Ito last, washout kay Zaichi TV. Yan. Okay, maraming salamat sa suporta nyo mga bossing. Part 2 naman tayo. Alam ko nandito na sa channel tong part 2 na to, pero mas maganda yung gagawin nating part 2. Kasi maikli lang yung part 1 and 2 ng Crow Zero natin yung nauna. Ito, mas mahahaba to. Hindi kayo mabibitin. Okay, salamat.